Malaki ang papel ng Philippine Commission on Women sa pagsuporta sa mga programang nagpapabuti ng kalagayan ng kababaihan sa bansa. Talakayin natin ito at ang iba pang mahahalagang issue tungkol sa kababaihan kasama si Ms. Narlene Santos Millar, OIC Executive Director ng Philippine Commission on Women. Ms. Narlene, magandang tanghali po and Happy Women's Month. Magandang tanghali, Asik Joey and Asik Kweng. Happy Women's Month po sa inyo at sa ating mga taga-panood. Ma'am, nasa final stretch na tayo ng pagdiriwang ngayong buwan. So ano po yung mga naging mahalagang aktibidad ng Commission ngayong Women's Month? Yes, nagsimula po kami, Asik, nung March 6 para sa kick-off activity natin sa SM Mall of Asia. Nagkaroon po tayo doon ng pagre-report, yung tinatawag nating agenda ni Juana na pag-uulat. Tapos ni-launch din po natin doon ang isang kampanya na tinatawag nating Threads of Empowerment. This is where we would like all of our regional the regions in the Philippines to build a quilt, no, of empowerment para buong taon po itong celebration para po makita natin ano ba yung kalagayan ng kababaihan sa rehiyon. Ni-launch din po natin doon yung Gantimpala for state universities and colleges. Kasi po, ito po yung official award system ng Philippine Commission on Women para sa gender mainstreaming efforts ng government agencies. Para po sa taong ito at sa susunod na taon, ang priority po natin ay ang state universities and colleges. At kahapon po sa Caraga, sa Butuan City, nagkaroon po tayo ng closing activity sa pangunguna ng aming North Mindanao Field Office. Nandun po ang aming chairperson, Ermelita Valdevilla, for that event. Curious lang ako, sorry, dun sa quilt of empowerment, nabuo po ba siya o hindi pa? Mag-start po tayo. Nag-start po kami, ASEC, nung kick-off. At ito po ay pupunta sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas. So, ini-encourage natin yung mga kababaihan, na, lalo na yung weavers, no? Yung women weavers, sa pakikipagtulungan po sa Regional Gender and Development Committee na gumawa ng quilt that represents the region. No? Ano ba yung issue ng kababaihan sa rehiyon? And then, bubuuin natin yon. Siguro, ilalabas namin yun next year. No? At ito na yung buong quilt ng Threads of Empowerment. So, bukod po sa mga nabanggit ninyo, may iba pa po bang programa na bago para dito sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong taon, or meron po bang mga lumang programa na nire-revive ninyo na tingin nyo magiging effective din? Yes, every Women's Month, meron kaming mga media campaigns, no, IEC material development. So ito yung regular na ginagawa namin kasi syempre gusto nating bigyang pansin ano ba yung issue ng mga kababaihan. Hindi lamang syempre sa Women's Month pero sa buong taon, but we want to highlight them especially during National Women's Month. Kanina lang po I was with the National Council for Disability Affairs. Nag-launch din sila ng project tinatawag nilang Women with Disability strengths, economic empowerment and strength. So parang kumukuha sila ng mga videos of women with disabilities kung saan gustong i-highlight ano yung resilience power ng mga kababaihang may kapansanan. So, sa pag-aaral, ma'am, ng komisyon, ano yung pinakamalaking hamon ngayon para sa mga kababaihan at ano po yung ginagawa ng komisyon para maprotektahan at mapalakas yung karapatan ng mga kababaihan? Siyempre, ASEC, nandyan pa rin yung gender-based violence. No? Hindi talaga natin, hindi pa yan maaalis. Ang maganda, meron tayong mga batas. We have Republic Act 9262, yung anti-VAUSI law. Meron tayong bago, yung Safe Spaces Act, yung bawal bastos law. So, ayon sa datos ng Philippine National Police noong 2023, merong naitalang around 7,700 cases of VAUSI. No? Ito yung reported to the police. Tapos, kung titignan mo yung lahat ng kaso ng gender-based violence, maabot siya ng 13,000. So, ibig sabihin, marami pa ring babae ang nakakaranas ng pang-aabuso kahit na meron na tayong mga batas, meron na tayong mga serbisyo. Ang maganda dito, ang PCW ay tumata yung secretariat ng Interagency Council on Violence Against Women. No? Pero ito ay pinamumunuan ng DSWD at DILG. Bilang secretariat, kami yung naglilikop ng mga datos, ng mga ano ba yung mga nagawa na ng mga government agencies on. Ang priority natin ngayon is prevention. No, para hindi na sila, wala ng kaso, i-prevent na natin yung gender-based violence. So, paano nyo naman po tinitiyak na yung mga programa at polisiya ng gobyerno ay tumutugong naman sa mga pangangailangan ng mga kababaihan, lalo na po doon sa marginalized sector? Yes, Asek. Ang PCW, while we don't have direct service, alam niyo naman yun, hindi kami implementing agency, we're an oversight agency. Ang isa sa service na binibigay namin ay yung tinatawag na technical assistance. No? Technical assistance because the government has adopted gender mainstreaming as a strategy. Ibig sabihin nito,
ano ba yung mainstream na ginagawa mo? Like sa inyo, sa PCO, ang mainstream ninyo is in terms of sa media, in terms of communication, ano? So paano natin maipapasok yung gender perspective sa communication? Siyempre, paggamit ng gender fair language. Yan, tinuturo namin yan. So nag-offer kami ng mga webinar series. I think next week, no, meron kaming webinar on gender analysis. Yun kasi, ASEC, yung very important na matutunan ng mga taga-pamahalaan, yung gender analysis. Kasi yun yung pagkuhugutan natin ng gender issue para ma-address natin ano ba yung konteksto ng ating mga stakeholders. And then we address that in our plans. No? Kasi may God budget po tayo, if you're aware of that. The government has a mandate, no? At least 5% of General Appropriations Act should be spent for programs that address gender issues. Minsan hindi alam ng mga taga-government, saan ba namin lalagyan yung 5%? Natatanong sa amin, pwede ba ito sa GAD? Ang tanong namin, ano ang gender issue? Pwede yan sa GAD pag may klarong gender issue. Sa atin very active yung GAD, no? Yes. Yes. Pwede siyang ipasok sa lahat ng aspeto actually. Tama po. Ma'am, paano naman tinitiyak ng PCW na pantay o madagdagan man lang yung opportunities for women in terms of education, employment, pati na rin politika? Well, meron tayong pangdaigdigang pamantayan, ASEC, no? Yung tinatawag nating Gender Gap Index by the World Economic Forum. Meron itong 4 na dimension. One of the dimension is education. Sa Pilipinas, isa tayo sa 28 out of 148 countries na may parity sa education. Ibig sabihin, pantay na yung karapatan ng mga kababaihan at kalalakihan sa education. But the issue is on this pagdating sa courses, no, in tertiary like STEM, no, yung science, technology, engineering, and mathematics, doon medyo left behind ng mga kababaihan. Kasi most STEM courses are for men, no? Sabihin, magaling sa math ang mga kalalakihan, science and technology. But it's a challenge for women to go into those fields, probably because yung trabaho after the working environment still prefers men in science, in technology. So issue yun, it's a gender-based issue. Sa economic naman, while mataas po yung completion rate, no, sa college, pagdating sa economic, 51% lang ang labor force participation rate ng kababaihan compared sa lalaki na 75%. So kita nyo yung disparity sa datos natin. Why? Bakit nangyayari yun? Kasi women do most of the household work. Yung tinatawag nating unpaid care. No? So that's also a gender issue kasi pag marami kang parang base sa data, no, yung labor, meron tayong tinatawag na unpaid care survey na ginawa ng labor force. Women do approximately 18 hours of work per day, no, compared to 13 sa mga kalalakihan. So, ibig sabihin, kahit nagtatrabaho tayo, ASEC, pagdating sa bahay, nagtatrabaho pa rin. Work. So, it prevents women from engaging in productive activities. And ang nakakalungkot, pagdating, for example, sa agrikultura, yung salary ng mga agricultural worker, women and men, mataas pa rin ang wage gap sa babae at lalaking magsasaka. So, these are issues of economic empowerment of women. So, base po dyan sa sinabi ninyo, paano lang po ninyo tinutugunan yung gender stereotyping at saka diskriminasyon sa loob ng mga institusyon, lalo na po sa lipunan? Sinabi ninyo na, yun, may mga institusyon, may mga courses na parang mas marami yung lalaki. Ang maganda, bawat government agencies merong God Focal Point system. Meron din po kayo sa PCO noon, ano? So, yung God Focal Point, siya yung parang nagsisteer ng gender mainstreaming sa mga government agencies. So, meron ang DepEd, meron ng CHED, meron ng TESDA, meron ng DOST, halos lahat. Even the Commission on Audit has a God Focal Point system. So, itong God Focal Point, sila yung talagang may responsibility to mainstream the gender perspective within the programs of the agencies. Ang tulong ng PCW dito is yung pag-review ng God plans. No, kami yung nagre-review nag-endorse ng God plans. Pag na-review namin, tas medyo nakikita namin kulang, nagbibigay kami ng technical assistance sa kanila. Tapos, syempre, ginagather namin lahat ng report na ito through an annual GAD budget report kung saan inuulat namin sa Kongreso and we also send it to the Office of the President. Ito yung state of the use of the GAD budget in the government. Ma'am, kanina sinabi nyo nga na
on the average, 18 hours nagtatrabaho ang Yes. isang babae. Pero ang assumption is, kung babae ka, isusupport mo yung activities at projects ng PCW. Pero paano mo magagawa yun kung ganung Yes. kahaba yung trabaho mo? So, how do you encourage women to support your programs? We don't just encourage women, we also encourage the men. O, kasi sa unpaid care, ang kailangan natin gawin is to recognize it, that it's work done at the home. Kasi pag walang gumawa ng unpaid care work, walang bagong generation mo. Mahirap walang magluluto, walang maglalaba, walang maglilinis. No? It is supposed to be done. But it's supposed to be done equally. Yun yung advocacy natin na i-redistribute natin equally yung trabaho. I think we would like our young men, young boys to be able to know how to cook, how to, di ba, how to do the laundry. So that pag nag-asawa sila, they can help their partners. Or even if single sila, they can do it on their own. Di ba? Although marami naman mga laundry shops na ngayon. But I think it's still better to be self-sufficient and do household work. So, yun po. Yes, ma'am. Pagdating naman po sa violence against women, maraming kababaihan yung nabibiktima pa rin nito sa loob at labas ng bansa. So, paano po nakakatulong ang PCW sa kanila? Kami po ay, since walang direct service, we do referral. No, kapag may lumalapit po sa aming tanggapan, makikita nyo po kahit ginagawa yung building namin ngayon, maraming bumibisita sa amin. Kasi pag sinabing Philippine Commission on Women, parang pag women ka, gusto mong dun lumapit. Kahit wala naman talaga kaming maibigay na direct service sa kanila. But what we do is to refer them to other institutions, like if they need legal assistance, we can refer them to the PAO, to CHR and other NGOs that provides legal assistance. Psychosocial services, DSWD, mga psychological evaluation through the DOH. Pero we do hear them, no? Pinapakinggan namin yung kanilang sitwasyon. At syempre, we do referral. Medyo marami din, ASEC, na pumapasok na inquiry tungkol sa use of maiden name. O, kasi 'di ba, sa batas natin, allowed tayo mga kababaihan na i-retain yung ating maiden name kahit mag-asawa na tayo. Pero ibang ahensya ng pamahalaan, totoo po ito, ini-insist nila na pag may asawa, gagamitin yung apelyido ng asawa. So, marami nagtatanong na mga kababaihan. It's also a form of gender-based violence kasi you are depriving them of the opportunity to use the name that they want to use. Yung kahapon, yung sa DFA. DFA, sa Oo, passport, pwede nang oo. gamitin yung... Yes, yes. Kasi So, ma'am, mensahe na lamang po sa pagtatapos ng Women's Month, mensahe na lamang po sa mga kababaihan, pati sa mga kalalakihan. Yes, maraming salamat po. Again, no, kami po sa Philippine Commission on Women ay patuloy na mag-push para sa ating government agencies upang i-address, no, ang mga diskriminasyon na nararanasan ng mga kababaihan. Sa ating mga kababaihan, dapat po alamin natin ang ating karapatan. No? We should also empower ourselves to demand from the government our rights under the law. At sa ating mga kalalakihan, hindi po ibig sabihin na ang gender ay pangbabae. No, ang laban po ng pagsulong at pagkakapantay-pantay ay laban nating lahat. So we also advocate for men to participate in gender and development. So maraming salamat po and happy Women's Month. Okay, maraming salamat din po sa pagsama nyo sa amin, Ma'am Narlene Santos Millar, OIZ Executive Director ng Philippine Commission on Women.